Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Sa isang silid sa Rose Mansion, may mahiwagang sumpa. Ang mga taong nanirahan dito ay maaaring pinatay o nawala ng walang bakas. Partikular, ang batang mag-asawang ito, masayang gumagawa ng milagro. Nang malapit nang marating ng lalaki ang rurok ng tagumpay, biglang may kumatok sa pinto. Naputol ang kanilang laro. Isang lalaking hindi nagsalita ay biglang pumasok at sinaktan ng asawa, nagdulot ng dugong tumulo sa kanilang wedding photos. Nakita ito ng babae at labis na natakot. Itinulak siya ng killer sa sulok ng silid. Ang mga kapitbahay ay narinig lang ang mga hikbi ng babae, ngunit walang nagmalasakit. Nawala ang mag-asawa. Makalipas ang ilang buwan, may pamilyang bumili ng silid. Akala nila'y makakatipid sila dahil mura ito, hindi alam ang naghihintay sa kanila. Dahil nagtatrabaho ang buong pamilya sa malayo, tanging si Ji-hyun lang ang nakatira sa room 806. Siya ang department head sa isang research institute sa lugar. Ang ama niya at bunso na si Gina ay nagtatrabaho sa Busan. Ang ama ay direktor ng malaking ospital habang si Gina ay receptionist sa hotel. Kaarawan ni Ji-hyun ngayon. Nagregalo si Gina ng bra. Malapit ang dalawang magkapatid pero dahil hindi magkasundo si Gina at ang ama, ayaw niyang umuwi. Matagal na siyang nagsarili, nagtatrabaho sa kilalang hotel. Maganda ang pakikitungo ni Gina kaya madali niyang napapasaya kahit mahirap na customer. Pero ayaw pa rin siya ng manager, takot na baka agawin niya ang posisyon nito. Inutusan si Gina na linisin ang pool. Doon, nagtaka ang isang kasamahan. May ospital ang pamilya mo, bakit receptionist ka lang? Ayaw umasa ni Gina sa pamilya. Sinabi ng kasamahan na isinasakdal niya ang department head dahil sa sexual harassment. Gusto niyang maging testigo si Gina dahil nakita nito ang masasamang ginawa. Nagdadalawang isip si Gina, gusto munang mag-isip. Biglang may tumawag na boyfriend, nag-aaya ng dinner at shopping. Hindi mabuting tao ang boyfriend ni Gina. Pharmacist siya sa maliit na pribadong ospital. Gusto niyang umasa sa pamilya ni Gina para makapagtrabaho sa malaking ospital. Gabi nang mag-date sila. Sa kainan, nabanggit ng boyfriend ang pagpapakasal pero hindi pa handa si Gina. Mukhang hindi natuwa ang boyfriend kaya dinala niya si Gina sa shopping at binigyan ng pink dress. Masaya ulit si Gina at nag-post ng photo sa social media na maraming likes. May nagbabala kay Gina na mag-ingat sa boyfriend pero biglang tumigil sa pagkomento. Samantala, pauwi si Ji-hyun sa Rose Mansion pagkatapos ng pagod na araw. Habang pinipindot ang elevator, biglang may humatak sa kanya, isang baliw na babae. Nag-apologize ang anak nitong lalaki at iniuwi ang ina pero nakatingin sa elevator para malaman ang floor ni Ji-hyun. Nang malaman na nasa ika-8 palapag ito, tahimik lang siyang nagmasid mula sa malayo. Malapit nang mag-business trip si Ji-hyun. Naghahanda siya ng gamit. Nang matapos, tinawag niya ang boyfriend at aalis na sana. Habang naghihintay ng elevator, may lalaking naka-raincoat sa likuran niya. Nakita siya ni Ji-hyun at sumigaw ng tulong pero hindi na umabot. Kinabukasan, pinauwi si Gina ng ama dahil hindi nila makontak si Ji-hyun. Hindi makapag-leave si Gina kaya pinauwi niya ang ama pero abala ito sa ospital. Nagalit si Gina. Biglang lumapit ang department head. Alam niya ang kaso ng sexual harassment at gusto niyang maging testigo si Gina laban sa kanya. Sinamantala ni Gina na mag-leave para hanapin ang kapatid. Iniisip ng mga kasamahan na ayaw lang niyang maging testigo. Hindi na nagpaliwanag si Gina. Mas mahalaga ang pamilya. Pagkatapos ay umuwi si Gina sa Rose Mansion. May babaeng sumusunod sa kanya nang hindi niya alam. Nakita niya ang kotse ni Ji-hyun. Bakit kaya ito naiwan? May baliw na babae sa tabi ng kotse na nagsisigaw. Nilapitan ni Gina pero biglang tumakbo ang babae. Nakakainis talaga ang mga tao sa Rose Mansion kaya ayaw niyang umuwi. Pumunta si Gina sa room 806. May nakatingin sa kanya. May nakita siyang dugo sa sahig at sinundan ito. May mannequin na nakabitin sa balkonahe. Nakakatakot ang itsura at suot nito ay pink dress na kapareho ng kay Gina. Gulat na gulat siya. Bago pa siya makapag-compose, may pumasok. Ang ama pala niya. Tumigil na sa pag-aalala ang ama at nag-resign sa trabaho para asikasuhin si Ji-hyun. Nakita ng ama ang mannequin at gulat din siya. Napansin niyang kapareho ng suot ni Gina ang damit nito pero wala naman siyang ganoon. Gusto itong itapon ng ama pero pinigilan siya ni Gina. Masisira ang crime scene. Nagkasundo silang tawagan ang pulis. Bago makatawag, may kumatok, ang presidente ng Women's Union. Nagtanong ang ama kung bakit hinahanap ang anak niya. Sagot ng babae, hindi importante, makikita ko muna siya. Pagkatapos ay umalis. Nakita ng ama na may tinatago ito kaya hinabol at pinagsabi. Inamin ng babae na may blind date dapat si Ji-hyun kay Charlie pero hindi ito sumipot. Nagtaka ang ama. Bakit kailangan mag-blind date ang perpektong anak niya? Hindi nasagot ng babae at umalis na lang. Gusto habulin ng ama pero pinigilan ni Gina.
Mahalagang pumunta sa pulis para mahanap agad si Jihyun. Sabay silang umalis ng ama. Napansin ni Gina ang security camera sa elevator. Gusto niyang makita ang footage pero ayaw palabasin ng guard. Kailangan daw ng search warrant ang pulis. Galit na galit ang ama pero hinila siya ni Gina. Pumunta muna tayo sa presinto. Pagkalabas ng dalawa, agad na nag-report ang guard sa isang misteryosong tao. Habang papalayo ang mag-ama sa mansyon, patuloy na sinusundan sila ng babaeng yun, pero nakalayo sila sa sasakyan. Pagkatapos, pumunta sina Gina at ang ama sa presinto. Nakita ni Gina na hindi makapag-compose ang ama kaya siya na ang nagbigay ng statement. Ipinakita niya sa pulis ang mga litrato sa crime scene. Hiniling ng babaeng pulis na magsulat ng report at sabay inutusan si Gina na pumunta sa crime team number 2 sa ibaba para hanapin si Park Min-soo. Tumugma si Gina sa sinabi ng pulis. Ibinigay ang report para sulatan ng ama. Siya naman ay hahanap kay Park Min-soo. Inilahat si Gina ng pulis sa desk ni Park Min-soo. Nagbatian ang dalawa. Pagkatapos ay pumasok sa private room para pag-usapan ang kwento at ebidensya sa phone ni Gina. Sa tingin ni Park Min-soo, may sumusunod kay Gina. Labis na naguluhan si Gina. Biglang dumating ang kapitan para hanapin si Park Min-soo. Mabilis nitong ibinigay ang business card kay Gina. Pagkatapos ay lumabas para dinggin ang utos. Sinamantala ni Gina na nakawin ang listahan ng mga kriminal sa ilalim ni Park Min-soo na napansin niya mula nang pumasok sa kwarto. Palihim na umalis si Gina sa presinto pagkatapos ay bumalik sa Rose Mansion kasama ang ama. Sa daan, may tumawag sa ama. Kailangan niyang lumabas ng sasakyan para sagutin para hindi marinig ng anak. Pero sa itsura ng ama, nahulaan din ni Gina na may mahalagang bagay ito. Payo niya, "Tatay, bumalik ka na sa Busan. Tapusin mo ang trabaho. Ako na lang ang hahanap kay ate." Napilitan ng amang ipagkatiwala si Jihyun kay Gina. Pagkatapos ay inihatid muna ang anak pabalik sa Rose Mansion bago umalis patungong Busan. Bumalik si Gina sa kwarto. Magpapastop over sana siya sa supermarket para bumili ng ilang bagay nang aksidenteng marinig ang usapan ng lalaking nagngangalang Charlie. Naalala ni Gina si Charlie, ang lalaking inarrange ng Women's Union President para maging blind date ng kapatid niya. Nagpasya siyang imbestigahan si Charlie. Anak siya ng may-ari ng supermarket. Dahil baliw ang ina, si Charlie na ang pumalit bilang manager. Sa oras na yon, may kinuha ang baliw na babae at dinala sa supermarket na ikinagalit ni Charlie. Nagmamadali itong hinila palabas ang ina. Habang abala si Charlie, pumasok si Gina sa opisina nito. Nakakagulat, isa pala itong manyakis. Puno ng malalaswang video mula sa security camera ng supermarket ang iPad nito. Nalaman ni Gina na paparating na ang staff kaya mabilis siyang umalis at nagkunwari na mimili sa counter. Napansin siya ni Charlie. Naakit ito sa kagandahan ni Gina at gustong makilala siya. Ayaw makipag-usap ni Gina sa manyakis. Dali-dali siyang umalis ng supermarket at bumalik sa kwarto. Tiningnan ni Gina ang listahan ng mga kriminal na nakuha niya kay Park Min-soo. Karamihan ay sex offenders. Isa lang ang murderer. Nakatira sa room 603, building 110 na nasa Rose Villa rin. Biglang may lumitaw na hubad na binata sa bahay na ikinagulat ni Gina. Ang bunso pala na kapatid na bumalik lang para kumuha ng damit at aalis ulit. Madalang ito sa bahay dahil nakatira sa boarding school dormitory. Ni hindi alam ng bunso na nawawala si Jihyun. Ipinakita ni Gina ang mannequin sa hallway. Sa tingin ng bunso, baka gawa ito ng baliw na kapatid sa itaas. Dati nang nagreklamo si Jihyun sa management tungkol sa ingay nito. Minsan, may daladala itong kutsilyo pababa at sinubukan saksakin si Jihyun. Buti na lang nakaiwas. Baka nga baliw talaga at siya ang naglagay ng mannequin. Pero ayaw maniwala ng bunso na nawawala si Jihyun. Hindi niya makita ang backpack ng ate sa bahay. Baka nag-abroad lang at nakalimutang i-on ang roaming ng phone. Pero ang backpack na sinasabi ng bunso ay nasa landfill sa labas ng mansion. Nakapagtataka pa rin para kay Gina na walang paramdam si Jihyun. Wala lang sa loob ang bunso. Gusto lang nitong mag-internet shop para mag-relax. Natakot si Gina at pinigilan ang kapatid na umalis pero hindi ito nakinig. Kinabukasan, dumating ang pulis sa bahay. Nakalimutan sa ilalim ng sahig ang listahan ng mga kriminal. Mabilis itong itinago ni Gina pagkatapos ay ipinakita ang mga bloodstain at ang mannequin sa balkonahe. Natagpuan din ng babaeng pulis ang phone ni Jihyun sa likod ng upuan. Gusto itong iuwi ni Park Min-soo para ma-analyze. Dahil iPhone ito, matagal ang analysis. Minadali ni Gina ang pulis. 4 na araw nang nawawala si Jihyun. Pero nagalit ang babaeng pulis. Para lang sila sumuporta sa investigasyon, hindi para hanapin ang nawawala. Dapat mamagitan si Park Min-soo at pinagpapatuloy si Gina. Gagawin niya ang lahat para mahanap si Jihyun. Naramdaman ni Gina ang kapanatagan. Pag alis ng pulis, alam niyang hindi siya dapat umasa sa kanila. Gusto niyang mag-imbestiga mismo. Pumunta si Gina sa room 603, tirahan ng murderer sa listahan. Maraming nakapaskil sa pinto na palayasin ang murderer. Hindi ito makita ni Gina sa loob.
Biglang lumitaw ang presidente ng Relief Society. Hinila niya si Gina palayo at binalaan. Psychopath ang murderer. Hindi lang isa ang pinatay, pati isang batang mag-asawa. Gusto na siyang paalisin ng lahat sa Rose Villa. Naalala rin ng babae na nakita niya minsan si Ji-hyun na kinakausap ang murderer. Naghahalongkat ito ng basura para pakainin ang mga stray cats. Nakita ni Ji-hyun na basta lang nagtatapon ang murderer kaya pinagsabihan nito. Nang umalis si Ji-hyun, nakatingin lang ito sa kanya. Ipinakita ng babae kung saan ang landfill at pinaalalahanan si Gina na mag-ingat. Nagtanong si Gina kung saan nakatira ang murderer. Agad sinabi ng babae na may sarili itong kwarto pero sa camper tumutuloy tuwing umaga at gabi. Nagpaalam si Gina at pumunta sa camper. Habang wala ang murderer, tinawag niya ang locksmith. Pagkatapos buksan ang pinto, pumasok si Gina para mag-imbestiga. Nakita niya ang bra na regalo niya sa kapatid na suot ng teddy bear. Dahan-dahan niyang kinuhanan ng litrato bilang ebidensya. Biglang bumalik ang murderer kaya nagtago si Gina sa ilalim ng mesa. Napansin ng murderer na nakabukas ang pinto. Agad niya itong isinara. Biglang naalala ni Gina na nahulog ang phone niya. Sinubukan niyang kunin pero natapakan ito ng murderer. Pinigilan ni Gina ang sarili na hindi mag-ingay. Bumalik sa upuan ng murderer. Nakuha rin ni Gina ang phone niya. Biglang may lumapit sa camper na humingi ng tulong dahil nasiraan ng sasakyan. Pumayag ang killer. Sinamantala ni Gina ang pagkakataon at tumakas mula sa likod ng pinto. Pumunta siya sa public phone booth at tinawagan si Park Min-soo. Mukhang nakita ko na ang nagkidnap sa kapatid ko. Pero sa sandaling iyon, abala si Park Min-soo sa pagsubaybay sa grupo ng rapists. Nang makita na may biktimang babae, agad niyang binaba ang tawag. Sabay silang sumugod ng babaeng pulis para iligtas ang babae. Nakipaglaban sila sa 4 na kriminal. Nakontrol ng policewoman ang sitwasyon. Nasaktan si Park Min-soo ng ilang hampas habang pinoprotektahan ang babae. Nahuli ng policewoman ang isa. Tumakas ang iba, pero nahabol ni Park Min-soo ang isa pa. Samantala, nakitang nag-end call si Park Min-soo kaya nag-iwan si Gina ng mensahe na magkita sila sa kafe. Mauuna siyang pumunta. Sa daan, may nakasalubong siyang babaeng estudyante. Gusto nitong hiramin ang phone ni Gina para tawagan ang sariling phone na nahulog daw sa damo. Pero ang totoo, sinadya pala itong itapon ng estudyante para makuha ang numero ni Gina. Nagkita sila ni Park Min-soo sa coffee shop. Ipinakita ni Gina ang litrato ng bra sa camper. Custom-made itong regalo niya sa kapatid. Nagpa siya silang puntahan ng killer pero wala na sa lugar ang camper. Sinundan ni Park Min-soo ang tire tracks hanggang sa harap ng Rose Mansion. Nang lapitan at pakilala ni Park Min-soo na pulis siya, biglang tumakbo ang killer. Naghiwalay sila ni Gina sa paghabol. Parang atleta si Gina sa pagsuong sa bakod para harangan ang takas. Napilitan itong gumapang sa ilalim ng truck para makatakas. Patuloy sa paghabol si Gina habang naabala naman si Park Min-soo ng sasakyan. Nahawakan ni Gina ang killer pero natumba siya. Pumasok ito sa abandonadong bahay at biglang sumugod, itinulak si Gina sa pader. Buti na lang dumating si Park Min-soo para iligtas siya. Naaresto ang killer. Sa interrogation room, kahina-hinala rin si Park Min-soo. Isa itong psychopath na nakapatay na dati. Pinatay niya ang mag-asawang bata dahil naiinggit nang makita silang masaya. 7 taon siyang nakulong. Humarap ang policewoman sa killer na may dala litrato ni Ji-hyun. Huwag kang magsisinungaling. Sa sobrang pressure, nag-convulse ang killer at nag-foam ang bibig. Nagulat ang policewoman habang naguguluhan si Park Min-soo sa labas. Nang umuwi si Gina, naroon na rin ang ama. Ikinuwento niya ang tungkol sa killer. Nag-alala ang ama at gustong interogahin ang killer. Pinigilan siya ni Gina na ikinagalit nito. Wala ba akong pakialam sa ate mo? Nasaktan si Gina. Hindi siya minahal ng ama, gaya ng pagmamahal nito kay Ji-hyun. Nagkulong siya sa kwarto. Nang ma-realize ng ama ang nasabi niya, humingi siya ng tawad sa labas ng pinto. Ayaw buksan ni Gina. Nag-chat siya sa online friend ng matagal pero tumanggi ng magkita. Mas gusto niyang anonymous lang. Nang matulog na siya, may virus pala ang phone niya na kinokontrol ng iba. Kinabukasan, tinawagan siya ni Park Min-soo para magkita sa coffee shop. Tinanong niya kung illegal ba ang pagpasok ni Gina sa camper. Inamin ni Gina. Sinabi ni Park Min-soo na isinumbong siya ng abogado ng killer. Nawala ng bisa ang ebidensya niya. Pwede siyang makulong ng 3 taon. Kung aatras siya sa kaso, lalaya ang killer. Hindi na makakapag-imbestiga si Park Min-soo kahit alam niyang sangkot ito. Biglang naalala ni Gina ang security camera sa mansion pero ayaw ipakita ng guard. Nang malamang nakalaya ang killer, gumawa ng plano ang ama. Sinundan niya ito at nakita ang ngiti nito sa camper. Galit na galit ang ama. Nang makakita ng stray cat ang killer, nagalit ito. Trauma niya ang pagkamatay ng isda niya noon sa pusa. Dugo ng pusa pala ang nasa bahay nila. Nawala sa paningin ng ama ang killer. Nakita niya itong nakatutuwa habang pinapatay ang pusa. Pagkatapos, payapang umalis ang killer habang patuloy itong minamanmanan ng ama.
Sa oras na ito, dinala ni Park Min-soo si Gina para makilala ang isang matabang lalaki na may 5 criminal records at ngayon ay nasa ilalim ng kanyang utos. Ang lalaking ito ay isang professional na hacker na kayang tingnan ang lahat ng security camera sa lungsod. Ibinigay ng matabang lalaki ang lahat ng datos mula sa mga security camera sa nakaraang mga buwan. Dahan-dahang tiningnan ni Gina at Park Min-soo ang video mula sa elevator. Natuklasan ni Gina na umuwi ang kanyang kapatid bandang alas 7:30 ng gabi hanggang pagkatapos ng alas 1 ng hapon. Sumakay din ang murderer sa elevator papunta sa ika-8 palapag pero hindi na itala ang eksena. Bumaba sila ni Ji-hyun. Marahil dumaan sila sa hagdanan. Pero sa hagdanan ay walang security camera. Tiningnan ni Gina ang mapa ng camera layout at natuklasan na sa katapat na building ay may camera na nakakakita sa hallway at hagdan. Kinuha ng matabang lalaki ang datos mula sa camera sa katapat na building. Sa tape bandang alas 4:30 ng umaga ng araw na iyon, may taong nakasuot ng raincoat na nagtapon ng maleta mula sa ika-8 palapag, pagkatapos ay may daladalang isang tao sa hagdanan. Base sa maleta at damit na suot ng ibang tao, kinumpirma ni Gina na ito ang kanyang ate. Hindi nawawala si Ji-hyun kundi dinukot ng iba. Ang murderer ang pangunahing suspetsado. Sa kabilang banda, sinundan ng ama ang murderer papunta sa isang fish farm. Dahil sa nakaraan, pinapakain na lang ng murderer ang isda sa karne ng pusa. Pakiramdam ng ama ay baliw ito. Lumitaw ang ama sa harap nito. Alam mo ba kung sino ako? Ngumiti lang ang murderer. Galit na sinugod siya ng ama at tinanong kung nasaan ang anak niya. Umiiling lang ang murderer at nagsabing hindi niya alam. Pero hindi pa rin naniwala ang ama. Pinutol niya ang electronic leg cuffs ng murderer. Kung mamamatay ito ngayon, tiyak na walang makakatuklas sa katawan. Isang huling tanong ng ama kung sasabihin na nito ang totoo. Nagpumiglas ang murderer at pareho silang nahulog sa pond. Hinila siya ng ama papunta sa camper car at pinahirapan hanggang sa magsalita ng totoo. Sumigaw at nagmakaawa ang murderer pero walang nangyari. Nagmaneho ang ama ng camper at dinala ang sasakyan sa ibang lugar dahil baka madiskubre ng pulisya ang fish farm. Nang gabi, inihatid ni Park Min-soo pabalik sa bahay si Gina. Gusto niyang tawagan ng ama para sabihin ang tungkol sa pag-aresto sa kapatid pero hindi sumagot sa tawag. Matapos ang maraming tawag, patuloy na nagtataka ang ama kung nasaan ang murderer. Naghinala si Gina na pupuntahan nito ang murderer para tanungin. Magpapatulong si Park Min-soo para malaman ang lokasyon ng ama at murderer at kung magkasama sila o hindi. Saka lang makakampante si Gina. Umuwi siya at natulog hanggang umaga pero hindi pa rin tumatawag ang ama. Wala ring balita si Park Min-soo. Hindi makapaghintay si Gina at narinig ang ingay ng baliw na kapatid sa itaas kaya agad siyang umakyat para asikasuhin ito. Ang boyfriend ang nagbukas ng pinto at humingi ng paumanhin sa ingay. Pumayag namang kumalma si Gina. Biglang sumugod ang baliw na kapatid. Akala ay nagde-date sina Gina at ang boyfriend kaya muling nagalit. Nagdesisyon itong labanan ng kapatid. Lumabas din ang mga kapitbahay para manood. Pinigilan ng boyfriend kaya nagpasindak na lang si Gina. Pagbalik sa kwarto, may nakita siyang parcel sa harap ng pinto na hindi naman niya in-order. Nakalagay ang pangalan ni Gina bilang tatanggap. Nagtaka siya at binuksan ito. Isang nakakaakit na nightgown na katulad ng nakita niya sa closet ng kapatid. Ngayon ay naintindihan na niya ang dahilan. Nakita ni Gina na hindi pa kalayuan ang delivery person kaya hinabol niya ito para malaman kung sino ang nagpadala. Pero nang pigilan niya ang delivery vehicle, sinabi ng driver na walang parcel na ipinadala sa room 809. Sino ang nagpadala? Nakita ni Gina ang isang nakamotorsiklo na palihim na umaalis. Agad niya itong hinabol. Si Charlie pala ito. Nagtago sa supermarket pero nahuli pa rin ni Gina. Sa harap ng pagtatanong ni Gina, iginiit ni Charlie na hindi siya ang nagpadala ng parcel sa room 809. Nakita ni Gina ang security guard at sinabing manyak si Charlie at gusto niyang makita ang security camera. Ayaw pumayag ng guard. Sa pamamagitan ng security camera, nakita nilang si Charlie nga ang nagdala ng parcel sa ika-8 palapag. Pinagtatanggol niya na maraming kwarto sa ika-8 palapag at hindi naman para kay Gina. Pero para kanino nga ba ito? Gustong malaman ni Gina. Hindi alam ni Charlie kung paano sasagot nang biglang dumating ang presidente ng Women's Union at sinabing pagkain ang in-order niya. Gusto rin nitong parusahan si Gina sa paggulo. Nag-iisa si Gina sa pakikipagtalo sa buong mansyon at sa presidente. Ginawa ko ito dahil may dinukot dito. Akala ng presidente ay baliw si Gina at inutusan ang mga tao na palayasin siya. Sinubukan ni Gina na purihin si Charlie sa pagiging mas malakas kaysa sa kapatid. Nagpakita ito ng tunay na kulay. Sigurado si Gina nakasangkot si Charlie sa pagdukot. Hindi lang siya kundi pati ibang tao sa Rose Mansion na parang nagtatakipan. Nag-iisa lang si Gina kaya wala siyang magawa. Napilitan siyang umupo sa sulok.
Tinawag niya ang boyfriend para magreklamo pero sinabing nag-e-exercise ito at binaba ang tawag. Ang totoo, kasama niya ang isang babaeng katrabaho. Nang magsimulang umulan, lalo lamang naramdaman ni Gina ang kawalan ng pag-asa. Pero swerte at dumating ang liwanag ng kanyang buhay. Dumating si Park Min-soo na may payong at ibinalita na natagpuan niya ang ama. Tulad ng hinala ni Gina, kasama nito ang murderer. Sasama si Gina kay Park Min-soo. Sa daan ay maibubuhos niya ang lahat ng hinanakit sa kanyang puso. Sa kabilang banda, bumili ng pagkain ang ama at dinala sa camper para sa murderer. Kumain ka at sabihin mo kung nasaan ang anak ko. Banta ng ama na kung hindi ito magsasalita ngayon, gagamit siya ng dahas. Lumabas siya para kunin ang stapler sa sasakyan at ipinakita ito bilang babala. Tiis pa rin ang murderer. Pinisil ng ama ang ulo nito sa bintana. Naubos na ang pasensya niya. Pero bago pa siya makagalaw, sinaksak siya ng murderer. Ginamit nito ang takip ng lata bilang sandata at tinapos ang buhay ng ama. Habang naghihingalo ito, nasiyahan ang murderer. Tumayo ka at suntukin mo ako ulit. Maya-maya ay dumating sina Gina at Park Min-soo. Agad na tumakbo ang murderer. Natagpuan nila ang ama na bahagyang buhay. Mabilis na tumawag si Park Min-soo ng ambulansya pagkatapos ay hinabol ang murderer. Sa pampang ng ilog, umakyat ang murderer sa dam. Nakita ni Park Min-soo na magpapakamatay ito. Pinayuhan niya itong kumalma. Pwede pa silang mag-usap habang buhay ito. Nag-iwan ang murderer ng mensaheng "Love conquers all" sa French pagkatapos ay tumalon sa rumargasang tubig. Walang nagawa si Park Min-soo. Bumalik siya kay Gina. Isinakay sa ambulansya ang ama. Sumama rin si Gina sa ospital. Si Park Min-soo naman ay nanatili sa eksena para asikasuhin ang lahat. Kailangan niyang bumalik sa istasyon para mag-ulat sa kapitan. Napagalitan si Park Min-soo ng kapitan dahil sa pag-iwan sa pumatay sa ilalim ng kanyang pangangalaga, pananakit sa iba at pagpapakamatay nito. Wala na siyang magawa kundi makinig sa mga mura. Kahit anong sabihin niya, hindi siya makakaiwas sa responsibilidad. Sa gabi, pumunta si Park Min-soo sa ospital para magtanong tungkol kay Gina. Lumabas na sa kritikal na kondisyon ang ama, ngunit hindi pa rin nagigising. Tumakbo rin ang bunso nilang kapatid para hanapin ang ama. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Gina ang balita. Si Ji-hyun ay nakidnap. Ang dahilan kung bakit hindi agad sinabi ni Gina ay para makapag-aral ng maayos ang bunso. Galit na galit ito. Sino ang may gawa niyan? Pinagbawalan siya ni Gina. Nasa ospital tayo. Biglang dumating ang nurse at inanunsyo na pwede nang bumisita ang mga kamag-anak. Sumama ang bunso kay Gina at iniwan si Park Min-soo sa labas para maghintay. Pero isa lang ang pinayagang bumisita sa ama. Unang sumunod ang bunso sa nurse. Nakatayo si Gina sa labas at bulong ng bulong. Dapat mabuhay ang ama, kahit na hindi naman ito naging mabuti sa kanya kahit kailan. Kinabukasan, bumalik si Gina sa Rose Mansion. Maligo siya at lumabas sa balkonahe para magpahinga habang iniisip ang mga nangyari. Bigla niyang napansin ang one-way street sa harap ng Rose Mansion, parang may naisip siya. Agad siyang pumunta sa matabang lalaki para kumpirmahin kung dinala ng kidnapper si Ji-hyun gamit ang kotse. Dadaan talaga ito sa one-way street pero may security camera sa dulo na walang naitalang lumabas na sasakyan ng 4:00 ng umaga. Nagduda si Gina na hindi pa pala umaalis ang kapatid sa mansion. Itinago lang siya ng kidnapper sa ibang lugar. Parehong hinala ito ng matabang lalaki at balak pa sana niyang i-report kay Gina at Park Min-soo. Nauna lang si Gina. Samantala, si Park Min-soo ay nag-iimbestiga sa pagkawala ni Ji-hyun. Pumunta siya sa Research Institute para magtanong pero ayon sa kasamahan ni Ji-hyun, inayos na nito ang lahat ng gamit at naghahanda na lumipat ng trabaho. Walang nakitang clue si Park Min-soo kaya dinala niya ang babaeng pulis para makipagkita sa isang madalas makipag-ugnayan kay Ji-hyun, ang boyfriend nito. Noong araw ng kidnapping, nasa Canada ito para sa business trip kasama ang minister. Kinumpirma rin ng babaeng pulis sa dyaryo na totoo ang biyahe. Nang umuwi, hindi na makontak ng boyfriend si Ji-hyun kaya nag-report siya sa pulis. Nag-alala ang boyfriend at tinanong si Park Min-soo kung may masamang mangyayari kay Ji-hyun. Biglang may tumawag sa boyfriend ni Ji-hyun. May mahalagang lakad siya, kaya humingi siya ng paalam. Natanggap din ni Park Min-soo ang tawag ni Gina. May bago raw silang clue. Agad siyang bumalik sa Rose Mansion kasama ang babaeng pulis. Dito, sina Gina at ang matabang lalaki ay muling tinitignan ang mga security camera. Yung camera sa kabilang building ay nakatingin ulit sa hagdan pero natatakpan ng mga puno kapag pababa sa first floor. Nagtipon sila ni Park Min-soo. Puntahan natin yung area na hindi nakikita ng camera. Dito yung parking lot. Pagsusuri habang naglalakad ang matabang lalaki. Yung building kung saan nangyari ang kidnapping ay Building 117.
Yung kabilang building na may camera sa hagdan ay Building 116. Sa pagitan ng dalawang building na ito ay parking lot. Kung tatawid sila sa one-way street para lumabas ng mansion, makikita sa camera sa dulo. Pero walang na-record na lumabas na kotse noong oras ng insidente. Nakita ng matabang lalaki ang isang mas magandang daan patungong Building 118 at 119. Ito siguro yung ruta na ginamit ng kidnapper para takasan. Alam niya kung paano iwasan ang blind spot ng camera para madala si Ji-hyun nang hindi nahuhuli. Siguro, isa itong taong kilalang-kilala ang bawat sulok ng mansyon. Hinulaan ng matabang lalaki. Baka nakakulong si Ji-hyun sa Building 118 o 119. Hindi sigurado si Park Min-soo pero pwede siyang mag-apply ng search warrant. Pero dahil hinala lang ito, hindi maa-approve ang request ni Gina. Galit na umuwi si Gina sa kanyang kwarto para maglinis. Bigla niyang natagpuan yung parcel na may sexy nightgown mula noong isang araw. Nakasulat doon ang address ng delivery company. Nagpasya siyang pumunta roon para magtanong, pero hindi pala ito yung delivery company na ginagamit nila. Sample invoice lang pala ito para sa mga partners. Kapag company invoice, may barcode. Gusto ni Gina na humingi ng listahan ng partners na binibigyan ng sample invoice. Nagulat siya nang isa pala rito ang supermarket sa Rose Mansion. Lalo siyang napatunayang si Charlie ay isang manyakis na nagpadala sa kanya ng sexy nightgown. Sa gabi, pagbalik ni Gina sa kwarto, nakita niyang nahihirapan ang matabang lalaki sa pintuan. Nag-alala pala si Park Min-soo kaya pinakabit niya ng kamera sa harap ng room 809. Ngayon, maire-record na ang sino mang gagambala kay Gina. Ikinonekta ito ng matabang lalaki sa laptop ni Gina para siya mismo ang makamonitor. Pagkatapos, humingi siya ng paalam. May isa pang hiningi si Gina. Tulungan mo akong imbestigahan ng isang tao. Si Charlie, nagtatrabaho sa supermarket ng Rose Mansion. Libre lang magpresyo ang matabang lalaki kaya agad siyang pumayag. Pagpasok sa kwarto, tinawagan ni Gina ang boyfriend para maglabas ng hinanakit pero inaantok ito. Paalis na sana siya nang may narinig siyang babaeng tinig sa background. Ngayon lang niya nalaman na may kabit pala ito. Nasaktan siya at nag-inom tapos tinawagan si Park Min-soo para maglabas ng sama ng loob. Umiiyak na nagsalita si Gina tungkol sa nangyari. Si Park Min-soo naman, wala siyang magawa kundi magbigay ng lakas ng loob. Naniniwala akong malakas kang tao. Kinabukasan, nagising si Gina. Kahapon, sinabihan siya ni Park Min-soo na hanapin ang laptop ng kapatid. Naalala niya yung kahunggawa mismo ng ama para sa kanilang magkapatid. Doon nga naiwan ni Ji-hyun ang kanyang laptop. Biglang may tumawag sa kanya, yung matabang lalaki. May impormasyon na raw siya. Pagkadating ni Gina, ipinakita sa kanya ng matabang lalaki ang nahack niyang data mula sa telepono ni Charlie. Lumalabas na manyakis nga ito. Marami siyang nakuhang hubad na litrato ng mga babae. Nag-collect din siya ng mga post ni Ji-hyun sa social media. Mukhang matagal na itong nagtatarget sa kanya. Habang tinitignan, may napansin si Gina sa isang selfie ni Charlie. May kakaibang detalye. Bigla siyang nag-isip at bumalik sa supermarket. Naghintay siya hanggang umalis si Charlie bago pumasok ng walang paalam. Doon, nakita niya ang isang hunting gun at napatunayang ilegal na pumapatay ng hayop si Charlie. May mga nakakatakot ding mannequin na katulad nung nakasabit sa balkonahe. Hindi pa siya nakakapag-compose sarili nang may narinig siyang ingay sa labas. Malas niya, bumalik si Charlie. Nag-text siya kay Park Min-soo ng tulong. Agad itong umalis patungo sa supermarket. Samantala, alam ni Charlie na may pumasok at sinimulan niyang hanapin kung sino. May dala siyang shotgun at lumapit sa mga mannequin. Habang abala ito, nakalabas si Gina. Pero agad siyang napansin at hinabol. Excited si Charlie, parang totoong hunt na ito para sa kanya. Pero mabilis tumakbo si Gina. Nawala siya sa paningin ni Charlie na sobrang frustrate. Nagpanik si Gina at nagtago sa rooftop ng supermarket. Buti na lang dumating si Park Min-soo. Nang magpakilala ito bilang pulis, umalis si Charlie. Dinala ni Park Min-soo si Gina sa isang tabi para pagalitan. Bakit mo ginawa yung mapanganib na yun? Inilahad ni Gina ang mga natuklasan niya at yung mga bagong impormasyon mula sa matabang lalaki. Baka matagal nang sinusundan ng Charlie ang ate ko. Gusto kong imbestigahan siya para makakuha ng ebidensya. Alam niyang muli itong naghahack ng walang pahintulot kaya dumating ang korporal sa bahay para pusasan at babalaan ang matabang lalaki. Muli, pinalagpasan ni Gina. Ako ang may pakiusap sa kanya na gawin iyon. Kung hindi tatanggalin ni Park Min-soo ang posas, pupunta si Gina sa istasyon para aminin ang illegal niyang mga ginawa. Wala siyang choice kundi lumambot. Plano sanang ilabas ni Gina ang matabang lalaki para mag-barbecue bilang apology dahil nasangkot ito sa problema. Sa restaurant, sinabi ni Park Min-soo kay Gina na na-transfer na sa ibang team ang kaso ng pagkawala ng kapatid niya at hindi na siya pinapayagang mag-imbestiga.
Nang marinig ang pangalan ni Captain Jong ng bagong team, biglang umiling ang matabang lalaki. Espesyalista siya sa pekeng ebidensya. Basta may pera, tama pwedeng maging mali. Pero pinasigla pa rin ni Park Min-soo si Gina. Malakas talaga si Captain Jong. Hindi madali ang pagpeke ng ebidensya. Sa ngayon, bantayan muna natin ang galaw niya. Kapag may problema, ako ang haharap. Pangako niya na hindi siya iiwan ni Gina sa kalagitnaan. Nakita ito ng matabang lalaki at ng biro. May feelings si Park Min-soo kay Gina. Gusto niya ito, pero pinipigilan niyang ipakita. Tawa lang si Gina. Pagkatapos kumain, inihatid ni Park Min-soo si Gina pabalik. Pagpasok sa kwarto, naalala niyang nakalimutan niyang ibigay ang laptop ng kapatid. Binuksan niya ito at may nakita siyang file na Beard Association. Gusto niyang i-check pero hinihingan siya ng password. Nag-text siya para i-update si Park Min-soo pero nabasa ang mensahe ng babaeng lihim siyang sinusundan. Nang malaman nito na may natagpuan si Gina, umismid siya ng masamang ngiti. Kinabukasan, pumunta si Gina sa apartment manager para humingi ng listahan ng mga kotse sa parking lot. Gusto niyang hiramin ang black box para maghanap ng clue. Pero ayaw pumayag ng manager. Biglang may tumakbong ale, nagrereklamo sa mabahong tubig gripo. Gusto niyang i-check ang water tank. Nangako ang manager na siya na ang bababa para tingnan. Nakaisip si Gina. Sumunod siya sa ale, humingi ng bote ng tubig sa kwarto nito at dinala ito sa management desk. Bukod sa nawawala ang kapatid niya, naghinala si Gina na baka nandoon ang katawan ni Ji-hyun sa tangke. Nagsisimula ng mabulok. Sinabi ng manager na dapat humingi muna siya ng search warrant sa pulis bago ituloy. Pumunta si Gina sa istasyon para humingi ng tulong kay Park Min-soo pero narinig ni Captain Jang ang usapan. Kaya dinala siya ni Park Min-soo sa coffee shop. Wala na siyang autoridad para imbestigahan ang kaso kaya hindi niya maaaring humingi ng order para kay Gina. Pero pinagkatiwalaan pa rin siya nito. Ibinigay pa sa kanya ang laptop ng kapatid. Para hindi masayang ang tiwala ni Gina, sinimulan niyang imbestigahan. Ang suspect ay si Charlie. Pero may alibay ito noong araw ng krimen. Hindi alam ni Park Min-soo kung ano ang susunod na gagawin. Biglang may dumating na police convoy sa Rose Mansion. Nakakuha pala ng search warrant si Captain Jang. Bukod sa masama, magaling talaga siya. Mabilis na isinara ang mansyon at hinanap ng mga pulis ang bawat sulok. Nagulantang ang mga residente. Ginamit ni Captain Jang ang search warrant para pabuksan ang rooftop at i-check ang water tank. Kung wala siyang mahanap ngayon, hindi siya makakapag-report sa hepe, kaya todo effort siya. Meron nga, may katawan sa loob ng water tank. Narinig ito ni Gina sa baba at gustong pumunta sa rooftop para kumpirmahin. Ginamit ni Park Min-soo ang kanyang ID bilang pulis para isama siya. Pero hindi sila pinapasok ng Team 1. Galit na galit si Park Min-soo. Ayon sa protocol, dapat kumpirmahin ng pamilya ang pagkakakilanlan sa bangkay. Kaya napilitang payagan ni Captain Jang ang dalawa. Hindi ito si Ji-hyun. Kahit magkapareho ang damit, ang nakita nila ay ang baliw na ina ni Charlie. Nang babain ng pulis ang bangkay, nagkunwaring umiyak si Charlie. Sa statement niya, wala raw siyang kaalam-alam. Madalas kasing mawala ang ina ng ilang araw nang walang naghahanap. Kaya umalis muna ang mga pulis. Iniakyat pababa ni Park Min-soo si Gina. Biglang may tumawag sa kanya, ang bunso nilang kapatid. Nagising na si Papa. Agad na tumakbo si Gina sa ospital. Ang unang tanong sa kanya ng ama, nasaan na ang kapatid mo? Nasaktan si Gina. Sobra siyang nagpakahirap, pero ni isa, wala man lang nagtanong kung kumusta siya. Medyo tumaas ang boses niya at narinig ng lahat. Kaya pinalabas siya ng bunso para magpalamig. Tinanong ng bunso kay Gina kung ano ang tingin niya sa ate nila. Perpekto si Ji-hyun, maayos ang trabaho at buhay. Pero ayon sa bunso, hindi ganoon kabuti ang ate nila. Marami itong itinatago sa pamilya. Ipinakita niya ang isang video, isang babaeng nakabikini, nagli-live para humingi ng donations. Si Ji-hyun pala iyon. Ito ang madilim na sekretong itinago ng ate niya. Pero sigurado si Gina na may dahilan ito. Bakit kailangang magpakita ng katawan para kumita ang isang mayaman tulad niya? Para maipaliwanag, kailangan muna nilang mahanap si Ji-hyun. Sa kabilang banda, may nakapanood din ng livestream. Yung babaeng may sayad, ngingisi ng makita na isang spoiled girl pala si Ji-hyun. Ipinakita niya ito sa boyfriend at gustong ikalat sa buong mansion. Pinigilan siya nito. Nawawala pa si Ji-hyun. Kapag nalaman ng pamilya, lalo lang magkakagulo. Pero wala siyang pakialam. Pinakalat niya ang video sa buong apartment. Lahat ng nakakita nagtsismisan. Akala mo mabait, pokpok pala, para lang makaakit ng lalaki. Mabilis kumalat ang usapan hanggang sa presidente ng Women's Union at iba pang residente. Gusto na nilang paalisin ang pamilya ni Ji-hyun. Tahimik lang ang presidente. Maya-maya pa, may dumating na babaeng maikli ang buhok para hanapin ang presidente. Gusto nitong makipag-usap ng pribado.
Kailangang lumabas muna ang iba. Biglang sinampal ng paulit-ulit ng babaeng ito ang presidente. Hindi ito umimik. Sinisisi siya ng maikling buhok dahil pinatay niya ang isang tao sa Rose Mansion na apektuhan ang plano. Hindi pa ito tapos. Inutusan ng maikling buhok ang presidente na ayusin ang lahat hanggang sa hindi na nakapagtimpi ang presidente. Hindi ako aso mo. Huwag mo akong utusan. Gusto na namang sampalin ng maikling buhok ang presidente pero sinunggaban nito ang buhok niya at binalaan. Kahit may backer ka, ilang segundo lang ang kailangan ko para patayin ang taong yun. Tumigil sa pagyayabang ang maikling buhok. Dagdag pa ng presidente, asikasuhin mo na lang ang trabaho mo. Binuhusan niya ito ng tubig sa muka at pinalayas. Walang nagawa ang babae kundi lunukin ang galit. Sa panahong ito, ginawa ng pulisya ang autopsy sa bangkay ng baliw. Natuklasang may susi sa bibig nito. Iniulat ng forensic examiner kay Captain Jiang ang resulta. Nalunod ang biktima sa water tank. Hindi pinatay bago itinapon. Ibinigay rin ng forensic ang susi kay Captain Jiang. Nilunok ito ng biktima. Walang naglagay sa bibig niya. Ang jacket sa katawan ng baliw ay kay Ji-hyun talaga. Nakita ang DNA nito. Nagtaka si Captain Jiang. Ano ang koneksyon ng mga bagay na to? Tugon ng forensic. Examination lang ang trabaho ko. Investigasyon nyo na yan. Mabilis itong umalis, iniwan si Captain Jiang na nag-iisip. Ipinasa niya ang susi sa pulis na may salamin, pinilit nitong hanapin ang lock nito. Sa kabilang banda, pag alis ng pulisya, bumalik si Gina sa scene. Natagpuan niya ang pulseras ng kapatid niya sa loob ng tangkeng pinagkuhanan ng bangkay. Biglang may lumitaw, si Park Min-soo pala. Dinala siya ni Gina sa ibang lugar at ipinakita ang pulseras. Pamana ito ng nanay namin kay Ji-hyun. Base sa bakas, hinila ito mula sa leeg niya. Naalala ni Gina ang baliw. Noong una, sinubukan din nitong nakawin ang kwintas niya. Baka ninakaw ng baliw ang pulseras mula sa kapatid niya. Tiyak na alam ng baliw kung nasaan si Ji-hyun, pero patay na ito ngayon. Lubos ang panghihinayang ni Gina. Biglang naalala ni Gina ang isang bagay. Ipinakita niya kay Park Min-soo ang video ng isang babaeng sumasayaw. Hindi naniniwala si Park Min-soo na si Ji-hyun ito. Dapat dalhin nila ito sa matabang lalaki. Pagkatapos i-analyze, kumpirmado ng matabang lalaki, hindi ito si Ji-hyun. Gumamit ng deepfake technology para ikabit ang mukha ni Ji-hyun sa video. Napakaganda ng peke. Kung hindi sa mata, hindi malalaman. Nagtanong si Gina, sino ang gumawa nito at para saan? Tawa lang ng matabang lalaki. Ano ba naman yan? Mag-iimbestiga si Park Min-soo. Krimen ito laban sa dignidad. Pwedeng makulong ng hanggang 7 taon. Eksperto ang matabang lalaki sa ganito. Nang gabi, pag-uwi ni Gina, nalaman niyang nagbukas ng massage room ang presidente ng Women's Association. Gusto niyang magpamassage para mag-relax at alamin ang sitwasyon sa mansion. Una, ayaw pumayag ng presidente. Pero nang mag-offer si Gina ng dobleng bayad, agad itong nagbago ng ugali. Dinala siya sa kwarto kung saan nag-uusap ang mga ale tungkol sa nangyaring pagpatay. May nagsabing si Charlie ang pinakakinabangan. Maraming pera ang baliw, pati ang Rose Mansion ay sa kanya. Pinaghubad niya si Gina, pero nahiya ito at nagpakita lang ng balikat. Sinimulan ng presidente ang acupressure para mag-relax siya. Pagkatapos ng massage, bumalik si Gina sa kwarto. Nakatulog siya pero ginambala ng mag-asawang nag-aaway sa itaas. Biglang may taong nakaitim sa hallway. Pinulabog nito ang kamera sa harap ng pinto ni Gina, saka pumasok at naghahanap ng bagay. Nagkamali ito. Nag-ingay, kaya nagising si Gina. Agad na inilapit ng lalaki ang kutsilyo sa leeg niya. Ang hinahanap pala nito ay ang laptop. Pinilit siyang ibigay ito pero itinapon ni Gina sa bintana. Galit na sinaktan siya ng lalaki at sinakal hanggang mawalan ng malay. Dinala siya sa banyo at tinalian ng mahigpit. Pinuno ng tubig ang batya habang wala ito. Nang magkamalay, sinubukan niyang makawala at humingi ng tulong. Bumaba ang lalaki para kunin ang laptop pero wala ito doon. Ang gusto pala niyang makuha ay ang laptop ni Ji-hyun. Sa ibang lugar, pumunta si Park Min-soo sa babaeng pulis na na-demote mula sa team. Traffic police na ito ngayon. Nahuli nito ang isang tambay na lasing. Walang takot na binaril nito ang gulong ng kotse saka inanyayahan sa kama. Dumating si Park Min-soo para turuan ng leksyon ang lalaki. Sumugod ang mga kasama nito pero ipinukpok niya ang mga ulo nila sa kotse. Galit na galit siya. Hindi alam ng babaeng pulis kung bakit. Ayaw pala niyang insultuhin ang propesyon niya. Pinablowing test ni Park Min-soo ang lalaki. Pwede na itong ma-revoke ang lisensya at arestuhin dahil sa pagsuway sa batas. Biglang may tumawag na humihingi ng saklolo, si Gina. Mabilis siyang umalis. Nakagat ni Gina ang tali sa kamay niya at tumakas. Nang bumalik ang lalaki, wala na siya. Buti na lang naunahan siya ni Park Min-soo. Binalot niya ito ng jacket at isinakay sa kotse. Ayaw pumunta ni Gina sa ospital. Takot siyang mag-alala ang ama at bunso.
Kaya dinala na lang siya ni Park Min-soo sa bahay nito. Mula ngayon, doon natitira si Gina para ligtas siya. Pagpasok, gusto na niyang maligo. Nahiya si Park Min-soo kaya tumakbo sa supermarket para mamili. Dahil hindi niya alam ang kailangan ni Gina, dinala niya lahat ng klase ng damit pambabae. Nang makita ni Gina ang mga dala nito, labis siyang naantig. Mula pagkabata, wala pang nag-alaga sa kin ng ganito, kahit boyfriend o pamilya ko. Para kay Park Min-soo, karapatan lang ng babae ang maginhawang trato. Maya-maya, pumunta si Park Min-soo sa bahay ni Gina para mag-imbestiga. Ibinigay niya ang password at naghintay sa bahay. Natulog si Gina hanggang umaga. Wala pa rin si Park Min-soo. Doon pala ito nag-aalaga ng halaman sa hardin. Gustong tulungan siya ni Gina. May dala itong puno at itinuro kung paano patubuin sa tubig. Sabi ni Gina, "Gusto kong maging puno. Pag nagbago ang lugar, bagong buhay agad." Pinasigla siya ni Park Min-soo. Pwede ring humanap ng bagong tirahan ng tao at magsimula ulit. Pessimistic pa rin si Gina. Hindi tulad ng puno, hindi pwedeng putulin ang masamang reputasyon. Habang buhay yan sa'yo. Kailangang ibahin ni Park Min-soo ang usapan. Saan natin ilalagay ang puno? Maraming liwanag sa sulok na to. Tumulong si Gina sa paglalagay ng puno sa mesa. Biglang may tumawag kay Park Min-soo. May resulta na ang analysis ng babaeng pulis sa computer ni Gina. Natuklasan nitong isang tao ang laging nagmamatsyag kay Ji-hyun, ang presidente ng Women's Association. Maraming beses itong pumunta sa kwarto ni Ji-hyun pero hindi pinapasok. Mukhang may report si Ji-hyun tungkol sa sekreto ng presidente. Binalaan niya ito. Kung sinadya mong ipadala yan, hindi iyan aabot sa itaas. Isa pa, ikaw ang magkakaproblema. Pero nanindigan si Ji-hyun at pinaalis ang presidente. Bumalik sa kasalukuyan, dinala ni Park Min-soo si Gina sa bahay nito. Hindi nila inasahang nandun ang boyfriend niya. Wala nang masabi si Gina rito pero pinipilit pa rin nitong makipag-usap. Pumunta sila sa restaurant. Gusto ni Gina na bigyan ng dignidad ang boyfriend, kaya pinalaya na niya ito. Pero sinisi siya nito. Nakipag-date ka lang sa ibang lalaki. Walang atubiling ibinunyag ni Gina ang katotohanan. Nakipagtalik ka sa iba habang wala ako. Patuloy na nag-deny ang boyfriend. Galit na umalis si Gina. Sa kabilang banda, bumalik si Park Min-soo sa istasyon at iniulat kay Captain Jang ang pagpasok ng lalaking nakaitim. Dahil iniimbestigahan niya ang pagkawala ni Ji-hyun, baka may koneksyon ito sa kidnapper. Pero hindi nag-isip si Captain Jang. Agad niyang sinigawan si Park Min-soo. "Huwag kang makialam sa kaso ng Team 1. Ilang beses ko nang sinabi." Pinigilan ni Park Min-soo ang sarili at hiniling na magpadala ng investigador sa bahay ni Gina. Agad na pinaalis ng kapitan ang mga tauhan. Walang nagawa si Park Min-soo kundi bumalik sa desk niya. Nagpadala ang babaeng pulis ng litrato mula sa computer ni Ji-hyun. Nakita ito ng kasamahan ni Park Min-soo at nakilala ang Sky Tower ng isang relihiyong tinatawag na Church of God. Sa tulong nito, pumunta si Park Min-soo sa isang propesor ng religious studies. Ipinakilala nito ang Tower of Sky, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga Israelita noong 2000 sa Korea. Ipinakilala ng Church of God ang hedonism, pagpapakasasa, kaya dumami ang miyembro nito. Maraming kaso ng mass suicide ang nangyari. Sila ay sumasamba sa isang leader, hindi si Jesus, kundi ang Demon Lord Raphael. Walang may lakas ng loob na sumuway. Ang leader ng kulto noong panahong iyon ay si John Taeman. May isang babaeng alalay na malapit sa kanya. Nang maglaon, winasak ng estado ang Church of God dahil sa ekstremismo. Nahuli ang lahat ng miyembro maliban sa babaeng alalay. Mas tuso at mapanganib pa ito kaysa sa leader. Ang tunay niyang pangalan ay Han Ong-do. Pamilyar ito kay Park Min-soo pero hindi niya maalala. Sa panahong ito, dinala ni Captain Jang ang mga tauhan sa bahay ni Gina para mag-imbestiga. Nakagulat, linis na pala ang banyo. Nagtaka ang lahat. Biglang may narinig na ingay mula sa balkonahe. Pinuksan ni Gina ang bintana. Nakita niya ang kapatid na nakabigti. Nagpanik si Gina at sumigaw ng tulong. Biglang nagsalita si Ji-hyun. "Kasalanan mo ang lahat." Walang time para mag-isip si Gina. Tinawag niya ang ambulansya. Dinala si Ji-hyun habang nagkakagulo ang mga tao. Umiwas si Captain Jang sa mga journalist at umuwi. Pero habang nasa daan, nabalitaan nilang namatay si Ji-hyun bago pa makarating sa ospital. Ginulo ang bunso sa balita. Nagkulong si Gina sa bahay, puno ng sakit. Nakita niyang namatay ang ate sa harap niya, pero wala siyang nagawa. At narinig pa niyang, "Kasalanan mo," ang huling sinabi nito. Lalong bumagsak ang loob niya. Naghintay si Park Min-soo sa labas, pero ayaw siyang papasukin. Kailangan niyang umalis, pero pangako niyang hahanapin ang katotohanan. Kinabukasan, may nagpunta sa istasyon para magkumpisal. Si Charlie ang nag-amin na siya ang kidnapper. Nagkita sila ni Park Min-soo sa labas. "Kamusta, kakilala?"
Gusto malaman ni Park Min-soo ang sasabihin ni Charlie kaya hiniling niya sa babaeng pulis na mag-imbestiga sa Team 1. Ang meal natin ngayon ay bayad na yan. Hindi pa ito sumasagot pero umalis na si Park Min-soo para hindi na makahindi. Nang gabi, dinalhan ni Park Min-soo ng pagkain si Gina. Hindi pa rin ito makapaniwala. Bakit ako ang may kasalanan? Paulit-ulit niyang inisip ang huling sinabi ng ate. Pinasigla siya ni Park Min-soo. May iba pang problema sa likod nito. Tutulungan kitang malaman ang totoo. Sa kabilang banda, kinausap ng babaeng pulis ang pulis na may salamin para alamin ang progreso ng kaso. Walang itinago ang lalaki. Ikinuwento niyang, nagkumpisal si Charlie dahil sa pagpopost ng deepfake video ni Ji-hyun. Nakulong siya sa kasong paninirang puri. Sa kaso ng baliw, hindi nagmatch ang susi sa kahit anong lock sa Rose Mansion. Itinago na lang ito sa evidence room bilang walang kwentang ebidensya. Sinamantala ng babaeng pulis ang sitwasyon. Kung papupurihan mo ako kay Captain para ma-reinstate ako, hahanapin ko ang lock ng susi. Walang hesitation ang lalaki. Ibinigay niya ang susi. Pumunta si Gina sa ospital para bisitahin ang ama. Sa ekspresyon pa lang nito, alam na ng ama na may nangyari kay Ji-hyun. Hindi na ito nagtago. Patay na po si ate. Labis ang pighati ng ama. Kinabukasan, dumating ang forensic report. Pinatay talaga si Ji-hyun bago ginawang suicide. May peklat sa leeg mula sa pagsakal. May sugat sa batok, pero hindi iyon ang ikinamatay. Ayon sa pulis na may salamin, kailangan ng tulong para maibitin ang isang babae. Narealize ni Captain Jang na komplikado ang kaso. May balita rin ang investigador kay Gina. Natuklasan sa mga katrabaho nito na hindi pala custom-made ang bra na ibinigay ni Gina kay Ji-hyun. Regalo pala ito sa isang customer sa VIP room ng hotel. Ibig sabihin, sinadya niyang siraan ang pumatay. At hindi ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ni Gina ang pagkawala ng isang tao. 3 taon na ang nakalipas, nawala rin ang boyfriend nito at natagpo ang nalunod sa lawa. Nagduda si Captain Jang kay Gina. Inutusan niyang i-check ang alibay nito noong araw ng kidnapping. Sa panahong ito, nagaganap ang libing ni Ji-hyun. Maraming dumalo para magbigay pugay. Pagkatapos ng lahat, dating pinuno siya ng isang research institute. Isang kasamahan mula sa hotel ay dumating din para aliwin si Gina. Inalala nito ang pulis na nag-imbestiga sa hotel at alam ang mga kasinungalingan ni Gina. Mas mabuti na huwag ka nang bumalik sa hotel kung ayaw mong mahirapan ng management. Nagpasalamat si Gina sa tapat na payo. Sa kabilang banda, iniulat ng babaeng pulis kay Park Min-soo na alam ng pulis na may salamin na si Charlie ang nag-post ng video ni Ji-hyun pero nakalaya pa rin ito. Pumunta si Park Min-soo sa supermarket at sinapak si Charlie sa galit kahit alam niyang mawawalan siya ng trabaho dahil dito. Pero hindi niya matiis ang kabulukan ni Charlie. Pagkatapos, hinanap niya si Gina. Naglabasan ng sama ng loob ang dalawa. Nang makita ni Park Min-soo kung gaano kalungkot si Gina sa pagkawala ng kapatid, naniniwala siyang mabuting kapatid ito. Ginantihan ni Gina ang tiwala niya. Sumandal ito sa balikat ni Park Min-soo. Naniniwala rin siya rito. Lahat ng ginawa nito sa mga nakaraang araw ay patunay. Sa kalagitnaan ng gabi, magsasara na sana si Charlie ng supermarket. Galit na galit itong tumawag sa kaibigan dahil sa pagkasapak at paghina ng negosyo. Sana may gumanti kay Park Min-soo para sa akin. Pagkasabi pa lang niya, may anino na lumitaw sa supermarket. Dumating ang lalaking nakaitim. Kaunting salita lang, dinaga niya agad si Charlie. Kinabukasan, naroon na ang pulisya. Kahit maraming dugo, hindi nila nakita ang katawan o ang sandata. Pumasok si Park Min-soo para tingnan kung saan dinala ng pumatay ang biktima. Samantala, cremate na si Ji-hyun. Lahat ay umiiyak sa sakit. Si Gina lang ang hindi nagtulo ng luha. Tinanong siya ng ama, bakit patay na ang anak ko pero hindi ka umiyak? Nanatiling malamig si Gina, lalong nagalit ang ama. Pag-uwi, hindi na nagpaalam si Gina. Diretsong umalis sa Rose Mansion. Gusto siyang pigilan ng bunso, pero hindi niya nagawa. Biglang tumawag si Captain Jang. Gustong pumunta si Gina sa istasyon para sa investigasyon. Sumama naman ito ng kusa. Sa interrogation room, diretsahan si Captain Jang. Naging suspect na si Gina sa kaso ng pagkamatay ni Ji-hyun. Ayon sa kanya, magaling kang magsinungaling at sumagot ng walang kibit-balikat. Inilabas niya ang ebidensya. Ang bra ni Ji-hyun. Hindi lang ito ang isa tulad ng sinabi mo. Bakit mo gustong iskandalo ang pumatay? Dahil nagmamadali siyang hanapin ang kapatid, gusto niyang matukoy agad ang suspect. Tinanong din ni Captain Jang ang alibay ni Gina noong araw ng kidnapping. Ayon sa kanya, nagtrabaho siya, nag-date kasama ang boyfriend at bumalik sa kwarto ng 9:00 ng gabi. Pero ayon kay Captain Jang, may sapat siyang oras para mag-train mula Busan papuntang Seoul at kidnapin ang kapatid. Dagdag pa rito, ginamit din ni Gina ang identity ni Ji-hyun sa dating app. Hinala ni Captain Jang, gusto mong pumalit sa kapatid mo, kaya mo siya pinatay. Agad na tumutol si Gina.
Sa video, kitang-kita na may nagbuhat kay Jihyun. Hindi ko kaya yon sa lakas ko. Pero may nakita na si Captain Jang. May kasabwat ang kidnapper. Kailangang pakinggan ni Gina ang analysis niya. Unang punto, bumalik ang perpetrator para ayusin ang crime scene kaya nag-leave si Gina sa hotel para maghanda. Pangalawa, kailangan niya ng fall guy, ang baliw na pumatay ng pusa. Pangatlo, pinagalit niya ang ama para patayin ang suspect. Panghuli, ginawa niyang biktima ang sarili sa pamamagitan ng pagpapaatake sa kwarto. Kung totoong lalaban ng lalaking nakaitim, hindi ka dapat buhay ngayon. May duda si Captain Jang. Paano madaling nakapasok at labas ang pumatay? Pamilya lang ang may access. Lahat ng ginawa ni Gina ay perpektong plano. Binanggit din ni Captain Jang ang pagkamatay ng boyfriend ni Gina 3 taon na ang nakalipas. Ginawa mo rin ba yon? Ayon sa investigasyon, dati siyang swimmer. Bakit siya nalunod? Biglang nag-iba ang mukha ni Gina. Matalim ang tingin. Malalaman ko rin ang katotohanan, sabi ni Captain Jang. Pauwi ka na muna. Suspect ka na sa susunod. Lumabas si Gina sa istasyon. Binungad siya ng mga journalist, pero parang walang buhay ang itsura niya. Agad siyang sinaklolohan ni Park Min-soo. Siya na lang ang nagtitiwala sa kanya. Nang gabi, nakatanggap si Captain Jang ng bagong forensic report. Natuklasan ang chemical compound fertilizer NPK-112, isang high-quality fertilizer para sa halaman. May mga buto rin ng Drosera rotundifolia sa kuko ni Jihyun. Ang scientific name nito ay Capensis, pero wala siyang ganitong halaman sa bahay. Kung matutukoy ang pinagmulan nito, malaking clue ito. Biglang naalala ni Captain Jang, ang pulis na may salamin na nakausap ni Gina sa dating app gamit ang account ni Jihyun ay may pangalang Kensit. Hinala niyang ito ang kasabwat ni Gina. Inutusan niya ang pulis na may salamin na kolektahin ang lahat ng chat at alamin kung sino si Capensis. Kinabukasan, naglibot ang babaeng pulis sa apartment gamit ang susi, pero wala pa ring match. Kung napalitan na ito, nagpa siyang pumunta sa landfill. Itinuro ng may-ari kung saan nagtatapon ng lumang gamit ang mga residente ng Rose Mansion. Mula umaga hanggang gabi siyang naghahanap. Sa wakas, nahanap niya ang door handle na kasya ang susi. Dinala niya ito sa evidence room para i-check ang fingerprints. Maya-maya, tumawag si Captain Jang para magkita sa barbecue restaurant. Natuklasan ng second team ang parehong clue. Posibleng may koneksyon ang krimen sa mga halaman. Dahil eksperto sa halaman si Park Min-soo, naghinala ang kapitan. Baka siya at si Gina ay magkasabwat. Pagkatapos uminom, pumunta si Park Min-soo sa Rose Mansion. Naalala niyang wala na si Gina. Tinawagan niya ito pero walang sagot. Nag-iwan siya ng voice message. Narinig ito ng boyfriend ni Gina. Agad niyang sinundan si Park Min-soo papunta sa buildings 118 at 119. At hindi na siya muling nakita. Umaga nang matanggap ni Captain Jang ang notification. Natagpuan nila si Kensit. Ang tunay niyang pangalan ay Park Hong-chun, ipinanganak noong 1965. Gumamit ito ng peking identity para makipag-text kay Gina. Parehong peke rin ang address nito. Nawala si Park Hong-chun mga 10 taon na ang nakalipas, bigla na lang ito bumalik. Hindi naniniwala si Captain Jang na may milagrong ganito. Hinala niyang may gumamit ng identity ni Park Hong-chun, nagtago sa Rose Mansion at gumawa ng mga krimen. Inutusan niya ang pulis na may salamin na imbestigahan kung may nakatirang Park Hong-chun sa mansion. Sa panahong ito, tumawag ang bunso kay Gina. Dumaan daw sa bahay ang boyfriend nito kagabi. Pumunta si Gina sa pharmacy para sabihang wag na itong mangulit pero hindi nagtrabaho ang boyfriend ngayon. Kaya nag-text na lang si Gina. Hindi niya inasahan. Hawak ni Park Min-soo ang phone ng boyfriend at natanggap ang mensahe. Agad niyang binaba ang tawag. Isang kwarto puno ng halaman pero may tinig na humihingi ng awa. Si Park Min-soo pala ay isang baliw na nagkakandarapa. Naniniwala siyang ang paghihirap ni Gina ay dahil sa standards na itinakda ng kapatid nitong si Jihyun. Laging gustong gawing perpekto ni Jihyun si Gina. May panahong hindi nagkasundo ang magkapatid. Dinukot ni Park Min-soo si Jihyun at ikinulong sa kwartong puno ng halaman. Dahil dito, napilitang bumalik si Gina sa Rose Mansion. Umupa si Park Min-soo ng kwarto sa katapat ng tinitirhan ni Gina para subaybayan ang galaw nito araw-araw. Kagabi, nang bumalik si Park Min-soo sa kwarto, sinundan siya ng boyfriend ni Gina. Alam nitong nasa 11th floor si Park Min-soo kaya umakyat rin ito para mag-imbestiga. Malas niya, hinila siya papasok at dinakip. Sa kabilang banda, pumunta ang babaeng pulis sa evidence room para tanungin ang resulta ng fingerprint assessment sa door handle mula sa landfill. Nakita ang fingerprints ni Park Min-soo. Nagpalakas ng loob ang babaeng pulis. Dapat may mali lang. Hindi pwedeng siya ang kriminal. Nagpa siyang hanapin ang kapitan ng Team 2. Pero ngayon, kakaiba ang mukha ng kapitan. Parang may alam. Nang gustong i-report ng babaeng pulis ang investigasyon kay Jihyun, pinalabas muna nito ang ibang tauhan. Payo niya, huwag ka nang makialam. Hayaan mo ang Team 1.
Ayaw ng kapitan na siya ang huhuli sa sariling subordinate. Sana hindi si Park Min-soo ang pumatay, pero kung sakali, ikaw ang magpayo sa kanyang magkumpisal. Gusto na sanang maghanap ng direktang sagot ang babaeng pulis. Natanggap din ni Captain Jang ang balita. Tulad ng hula niya, may nakitang Park Hong-chun na nakatira sa Rose Mansion. Umupa ito ng bahay mga 5 taon na ang nakalipas. Room 1104, Building 118. Nagalak si Captain Jang at agad nagpadala ng team. Samantala, nakikiusap ang boyfriend ni Gina kay Park Min-soo na bigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Sinisi niya si Gina. Hindi karapat-dapat sa proteksyon mo ang babaeng iyan. Mapagpanggap lang yan. Pero tanong ni Park Min-soo, kung hindi mo rin naman siya sasamantalahin, bakit ka nandito? Paulit-ulit na pag-insulto sa kanya ang boyfriend kaya nagalit si Park Min-soo. Balak na niyang patayin ito. Biglang may ingay ng patrol car sa labas. Alam ni Park Min-soo na nahuli na siya kaya tumakas agad. Pumasok ang pulisya. Hinati ni Captain Jang ang mga tauhan para mag-blockade. Isang grupo ang pumunta sa emergency exit at nakatagpo ng lalaking nakamaskara, kagaya ng lalaking nakaitim. Mabilis nitong dinurog ang mga pulis at tumakas. Pumunta si Captain Jang sa room 1104 at natagpuan ang boyfriend ni Gina. Agad niya itong pinalaya. Inalala ng boyfriend na kakalabas lang ng pumatay. Tumawag si Captain Jang sa team sa emergency exit pero walang sumasagot. Pagdating niya, nakahandusay na lahat ng pulis. Habang dinala ang boyfriend sa ospital, bumalik si Captain Jang sa kwarto para maghanap. Nakita niya ang binoculars na ginamit para bantayan ang room 809, pati na ang wiretap. Natanggap ni Captain Jang ang ulat. Nawala siya sa tracking. Inutusan niyang maghanap agad at sabay na nagpadala ng team sa bahay ni Gina. Nakita nga nila ang wiretap sa kwarto. Pagbalik sa istasyon, kinuha ang testimonya ng boyfriend. Kumpirmado nitong pulis ang kasama ni Gina, si Park Min-soo. Gulat na gulat si Captain Jang. Biglang may tumakbong subordinate. Humihingi ng backup ang babaeng pulis. Nasa bahay ni Park Min-soo. Agad silang umalis. Sa kabilang dako, nakatutok ang baril ng babaeng pulis kay Park Min-soo. Magkumpisal ka na. Pero humingi ito ng oras para makita muna ang isang mahalagang tao. Labis ang hinagpis ng babaeng pulis. Alam ng kapitan ang kwento ni Park Min-soo. Gusto niyang bigyan ito ng pagkakataong magbagong buhay. Pero isang babae lang ang nasa isip ni Park Min-soo. Nakalimutan niya ang mga kasamahan. Ibinaba ng babaeng pulis ang baril at pinalayas siya. Nagpaumanhin ito sa kapitan, sa katumakas. Natagpuan ng pulis si Park Min-soo at pinagkubkob. Lumaban ito at tumakbo. Hinabol siya ng husto pero hindi nahuli. Tumakbo siya sa kalsada at nabangga ng kotse ni Captain Jang. Nakubkob si Park Min-soo. Agad niyang ginawang hostage ang pulis na may salamin. Binaril niya ang mga kasamahan, saka itinapon ang hostage pabalik. Tumakas siya papunta sa gubat. Galit na nagpadala ng mga tauhan si Captain Jang. Pagkakatakas, pumunta si Park Min-soo sa matabang lalaki. Humingi ito ng phone na hindi matrack. Hindi ito naintindihan ng mataba pero tinulungan pa rin niya. Ninakaw din ni Park Min-soo ang bagong kotse nito. Pero may tracking device pala ang kotse. Bahagi ito ng plano ng presidente ng Women's Union. Gusto nitong samantalahin sina Park Min-soo at Gina para sa isang nakakatakot na bagay. Si Gina ay malalim sa pag-iisip nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa babaeng pulis. Hinihiling nito na kausapin niya si Park Min-soo para sumuko dahil baka si Gina na lang ang pinakikinggan niya ngayon. Agad siyang sumakay ng tren papuntang Seoul. Dinala siya ng babaeng pulis sa room 1104. Naisip ni Gina, si Park Min-soo ba ang pumatay kay Ji-hyun? Hindi sigurado ang babaeng pulis. Nais ni Gina na mapag-isa kaya umalis na muna ang pulis. Pagkatapos, inikot ni Gina ang kwarto. Dumating siya sa lugar kung saan araw-araw siyang pinapanood ni Park Min-soo. Kinukuhanan pa siya nito ng litrato sa mga magagandang sandali. Tapos isinabit ang mga ito sa buong bahay. Labis ang kalungkutan ni Gina. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Pagkatapos noon, pumunta siya sa ospital para bisitahin ang ama at sinabi ang buong katotohanan. Gulat na gulat ang kanyang ama at bunsong kapatid. Hindi makapaniwalang ganun si Park Min-soo. Doon lang naitanong ni Gina, kailanman ba ay pinaghinalaan mong ako ang pumatay kay ate? Hindi ito nasagot ng ama. Para kay Gina, madali lang dapat ang sagot. Malungkot siyang lumabas para mag-isip. Biglang lumitaw si Park Min-soo, nilagyan siya ng pampatulog at dinala siya palayo. Kinabukasan, nagising si Gina sa isang liblib na bahay. Bahay sa probinsya ni Park Min-soo. Pagkakita pa lang niya rito, umatras siya sa takot. Tinanong niya kung anong nangyayari. Pinayuhan siya ni Park Min-soo na kumalma at umupo. Ikwento raw niya ang lahat. Noong bata pa si Park Min-soo, nakatira siya kasama ang kanyang ama at ina. Pero ang ama niya ay sugalero, laging binubugbog ang kanyang ina at sinisigawan din siya bilang walang silbi. Isang araw, hindi na siya nakatiis. Pinatay niya ang kanyang ama. Simula noon, ang ina na lang niya ang natirang mahalaga sa kanya.
Para maprotektahan ang anak, ibinaon ng ina ang bangkay sa likod ng bahay, saka nagtanim ng puno sa ibabaw nito. Habang lumalaki si Park Min-soo, lumalago rin ang puno. Gusto ng ina niyang makalimutan ni Park Min-soo ang nakaraan at maging pulis. Sa kasamaang palad, namatay ang ina at naiwan siyang mag-isa. Habang trainee pa lang siya bilang pulis, aksidente niyang nakilala si Gina na dumulog sa istasyon para magreklamo. Umibig agad si Park Min-soo at sinundan si Gina ng palihim. Napansin niyang maraming tinatagong sikreto si Gina na lalo pang nagpasigla ng kanyang kuryosidad. Nagkunwari siyang si Park Hong-chun, nagrenta ng room 1104 sa tapat ng bahay ni Gina para mapanood siya at siya rin si Ken Sit na nakipagkaibigan kay Gina sa social media. 3 taon na ang nakalipas nang malaman niyang may nobyo si Gina, tahimik niyang isinabotahe ito na kunwari ay nalunod. Gusto niya na si Gina ay para sa kanya lamang. Noong araw na nagtalo si Gina at ang kanyang ate at lumipat siya sa Busan, labis ang pagkalungkot ni Park Min-soo. Kalakip ng matagal na galit kay Ji-hyun, pinlano niya ang paghihiganti at ibinalik si Gina sa room 809. Inamin ni Park Min-soo na kinidnap niya si Ji-hyun at ikinulong ito sa isang bahay. Sinamantala niya ang sitwasyon ng tunay na mamamatay tao na isang pasyenteng may short-term memory para isisi sa kanya ang lahat. Ayon sa plano niya, nang makidnap si Ji-hyun, bumalik si Gina. Sinabi ni Park Min-soo kay Gina na lahat ng ginawa niya ay dahil sa pagmamahal. Pero para kay Gina, wala siyang pinagkaiba sa isang baliw. Hindi ito itinanggi ni Park Min-soo. Para sa kanya, kung ano man ang sabihin ni Gina, iyon ang katotohanan. Nang hilingin ni Gina na makita ang kanyang ate, nagdesisyon si Park Min-soo na ibalik si Ji-hyun. Pero nadiskubre niyang nawawala na ito. May iba palang kumuha kay Ji-hyun at siyang pumatay sa kanya. Isa itong lalaking nakaitim na lumitaw sa bahay ni Gina. Hindi ito si Park Min-soo dahil kailanmay hindi niya sasaktan si Gina. Alam ni Park Min-soo na kung isusumbong ni Gina ang nangyari sa pulis, tiyak na matutuntun agad ng mga ito ang lalaking nakaitim. Magaling si Captain Jang. Kapag nahanap ang tunay na salarin, malilinis ang pangalan ni Park Min-soo at makakamtan ni Gina ang hustisya para sa kanyang kapatid. Halo-halo ang nararamdaman ni Gina. Galit siya kay Park Min-soo pero hindi niya ito mapaghigantihan. Bukod pa rito, ang mga sinabi ni Park Min-soo ay lalo lang siyang nalito dahil may ibang tao pa rin na tila tumatarget sa kanyang pamilya. Samantala, galit na galit si Captain Jang dahil hindi pa rin nila mahuli si Park Min-soo. Tinanong niya ang kapitan ng Team 2 kung alam ba nito kung nasaan ang mga tauhan niya. Walang pakialam ang kapitan ng Team 2. Hindi ko kaso yan. Nagsimula nang uminit ang tensyon sa magkabilang panig. Buti na lang at napigilan sila ng mga tauhan kaya kumalma silang pareho. Umupo sila at nag-usap ng mahinahon. Alam ng kapitan ng Team 2 na si Park Min-soo nga ang nangidnap pero hindi siya naniniwalang may lakas ng loob ito para pumatay ng tao. Ganon din ang iniisip ni Captain Jang. Pero para malinawan ang lahat, kailangan munang mahuli si Park Min-soo. Bigla na lang naalala ng kapitan ng Team 2 na may isang bahay si Park Min-soo sa probinsya. Agad pinapunta ni Captain Jang ang mga tauhan doon pero huli na sila. Pagkatapos makita muli si Gina, tinapos ni Park Min-soo ang kanyang buhay bilang kabayaran sa kanyang kasalanan. Ang babaeng pulis naman ay naiinip sa bahay ni Gina. Gusto sana niyang makahanap ng ebidensya para patunayan na inosente si Park Min-soo pero wala pa siyang makitang pruweba. Pagkakain niya ng cake, pumunta siya sa banyo para maghugas ng kamay pero aksidenteng nakita niya ang bakas ng dugo sa tangke ng tubig. Galing pala ito sa lalaking nakamaskara. Agad siyang kumuha ng sample at dinala ito sa presinto saka pinasa sa forensic department para makumpirma kung sino ang totoong salarin. Laking gulat nila na hindi ito si Park Min-soo kundi isang hindi kilalang tao. Sa mga oras ding iyon, papunta ang Pangulo ng Women's Union para makipagkita sa lalaking ito. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Han Hyung-ja, isang matalik na alagad ng dating leader ng Church of God. Dito nagtatapos ang pelikula at binubuksan nito ang paksa para sa susunod na bahagi. Ang pagbabalik ng Church of God, kasabay ng madilim na mga balak ng bagong pinuno, ay ilalabas sa 2025. Ang pag-ibig ang nagbubulag sa tao, naghahanda ito sa kanila na gawin ang lahat para sa taong minamahal. Ngunit kung hindi nila ito napapansin, sulit ba ang iyong sakripisyo?